Ate Amelia, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Nagugutom na ako. Saan ka ba galing? Kinausap ko lang si Aling Lumeng sa bayan. Ah, ganun. Sige, maghahain na agad ako ng hapunan natin para makakain na tayo. Nagugutom na talaga ako eh. Napakain mo na ba si nanay? Hindi pa, natutulog pa siya eh. Mas maganda kung kakain na tayo agad para pagkagising niya, siya naman ang pakakainin natin. Maghahain na ako ha? Mamaya na yan, Dahlia. Sumunod ka muna sa akin sa labas dahil may kailangan tayong pag-usapan. Tungkol saan, Ate Amelia? Basta! Sumunod ka na lang. Bilisan mo! Teka, susunod na ako. Huwag ka maingay at baka magising pa si nanay. Dito tayo sa may likod ng bahay. Hindi niya tayo maririnig kasi nga kanina pa siya natutulog. Ano ba yung sasabihin mo, ate? May maganda akong balita. Makakapasok na tayo sa mansyon ni Mayor Jose. Ha? Anong ha? Hindi ba't may usapan na tayo tungkol doon? Aalis na kasi si Aling Lumeng dahil pupunta na raw siya sa Maynila. At alam mo ba, nirekomenda niya tayo para pumalit sa kanya para magrasyon ng gulay sa mansyon ng mayor. Sinabi niya na pinagkakatiwalaan niya tayo, kaya tayo nang papalit sa kanya. Pero bakit parang hindi ka masaya, Dahlia? Hindi ba't matagal na natin itong pinaplano? Nagbunga na yung matagal nating paghihintay. Makakapasok na tayo sa mansyon ng walang yung mayor na yun. Makakaganti na tayo kay Mayor Jose. Magagawa na natin siyang aswang. Ano? Magsalita ka. Bakit bang tahimik mo? Ay, ikaw lang naman, Ate Amelia, ang may gusto niyang plano na yan eh. Ikaw lang ang may gusto na gawin nating aswang si Mayor Jose. Ano? Hindi ba matagal ko nang sinasabi sa'yo na kailangan nating gantihan ng mayor na yon? Hindi lang siya, kundi pati na rin yung asawa niya. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nating gawin yun. Maayos naman ang buhay natin, di ba? Naririnig mo ba sinasabi mo, Dahlia? Ate Amelia, huwag na tayong gumawa pa ng gulo. Maayos ang buhay natin. May malaki tayong lupa na pinagtataniman ng mga gulay na tinitinda natin dito sa baryo. Tayo ang may pinakamalaking binabagsak ng mga gulay. Tamang-tama lang ang income na pumapasok sa atin. Healthy ka at healthy rin naman ako. Nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. At higit sa lahat, may sarili tayong bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nating gantihan si Mayor Jose. Bumabahag na naman ba yung buntot mo, ha, Dahlia? Hindi ako natatakot, ate. Ayoko lang ng gulo dahil kontento na ako sa buhay na meron tayo. Kontento? Sige, sabihin na nating maayos naman ang buhay natin. Pero mas maayos ang buhay nila. Naging mayor pa nga siya sa baryo na to sa kabila ng kawalangihan niya eh. At baka nakakalimutan mo, hindi tayo normal na tao. Mga bangkilan tayo. Isa sa misyon natin ay ang maglipat ng itim na perlas dahil kung hindi, manghihina tayo at mamamatay. Wala rin naman tayong iba mapagpapasahan, di ba? Pero ate, kaya nga magandang pagkakataon na to para si Mayor Jose ang mapagpasahan natin ng perlas para maging aswang siya. Eh di nakaganti na tayo sa kanya at sa ginawa niya kay nanay, pati na rin doon sa matapobre niyang asawa. Huwag mong sabihin hindi ka naman naaawa sa kalagayan ngayon ni nanay, ha? Hindi naman sa ganoon, Ate Amelia. Hindi? Eh parang yun kasing pinapakita mo sa akin ngayon eh. Naaawa ko sa kalagayan ni nanay. Dapat lang, Dahlia. Nabaliw si nanay dahil sa pananamantala ng Mayor Jose na yon. Nung katulong pa lang si nanay sa pamilya na yon. Hindi lang isang beses yung pinagsamantalahan si nanay, kundi 2 beses. Kaya nga tayo nabuo, di ba? At anong malala pa ron? Baka nakakalimutan mo, kaya ipapaalala ko sa'yo. Hindi ko naman yun nakakalimutan, ate. Yung magaling niyang asawa na si Lorene, ipinakalat niya sa buong baryo na si nanay mismo ang lumandi sa mayor. Na inakit ni nanay si Mayor Jose, kaya nangyari sa kanilang 2 yon. Sobrang naging kahihiyan yung para kay nanay. Kaya anong naging resulta? Ayan, at nabaliw siya. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko kay Ate Amelia para mapakinggan din niya ang punto ko. Alam kong hindi siya makikinig sa akin dahil kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagiging determinado. Sa aming dalawa, siya naman kasi talaga ang laging nasusunod. Wala na ako nagawa kung hindi ang yumuko na lang at tatalikuran na sana siya. Pero marahas nang hinawakan ng braso ko para pigilan at muling pinaharap sa kanya. Galit na galit pa rin ang tingin niya sa akin. At
At saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo. Huwag mo akong tatalikuran. Wala na rin naman akong sasabihin pa sa'yo, Ate Amelia. Alam kong kahit tumanggi ako sa gusto mo mangyari, pipilitin mo pa rin ako. Dahil dapat dalawa tayo rito, Dahlia. Kung gusto mo, ikaw na lang ang gumawa. Kesa naman pilitin mo ako sa isang bagay na ayokong gawin. Hindi mo ako pwedeng iwan na lang basta sa ere, Dahlia. Nanay nating pareho ang pinaghihiganti natin. Ngayon mo pa talaga balak umatras kung kailan makakapasok na tayo sa mansyon ni Mayor? Wala ka naman kailangan gawin kundi sundin lang ako. Sabi ko na nga ba't wala rin ako magagawa kahit tumanggi ako eh. Kailangan ko lang ng tulong mo. Pero ako pa rin ang kikilo sa ating dalawa. Ako naman ang magpapasa ng itim na peras kay Mayor Jose, hindi ikaw. Nandun ka lang para alalayan ako. Hindi ko pa rin talaga alam, Ate Amelia. Napakahina ng loob mo. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin at tutulungan mo ko. Tapos ang usapan! Wala na akong nagawa pa kung hindi ang panoorin na lang si Ate Amelia na maglakad na papalayo sa akin. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, nagtulong naman kami ni Ate Amelia para paliguan na rin si Nanay. Yun na ang nagiging takbo ng gawain namin sa araw-araw. Ako ang taga-igib ng tubig para dalhin sa kwarto ni Nanay habang si Ate Amelia naman ang nagpapaligo sa kanya. Tabim po na may sabon ang katawan ni Nanay nang magsalita siya. Alam mo ba, Nay? May maganda akong balita. Nakakapasok na kami ni Dahlia sa mansyon ni Mayor Jose. Ate, tingin ko mas maganda kung hindi mo na yan sasabihin pa kay Nanay. Tumahimik ka nga dyan. Hindi ko kailangan ng opinyon ng isang duwag na katulad mo. Lagi ka nalang ganyan kapag hindi nasusunod ang gusto mo eh. May sinasabi ka ba, ha? Wala, Ate Amelia. Nay, may ipaghihiganti ka na namin kay Mayor Jose at sa asawa niyang mata pobre. Huwag ka mag-alala. Sisiguruhin ko na magbabayad sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Nahuli lang ang paghihiganti namin sa kanila. Pero hindi kami nakakalimot. Sisiguruhin ko na nasa atin ang huling halakhak. Hindi ako papayag na ikaw lang ang wala sa katinoan ngayon, Nay. Alam mo ba, gagawin naming baliw ang asawa niya. Itutulad namin siya sa'yo para maranasan niya din ang nararanasan mo. Ate, hindi mo na dapat pang sinasabi kay Nanay yan. Tumahimik ka. Gusto kong malaman niya na hindi tayo basta tatahimik na lang sa kabila ng kalagayan niyang yan. At si Mayor Jose, gagawin namin siyang aswang, Nay. Ililipat ko sa kanyang itim kong perlas para maging isang ganap na aswang siya. Na-excite ako sa pwedeng mangyari, Nay. Sa wakas, may paghihiganti ka na namin sa lahat ng kasamaan na ginawa sa'yo ng mag-asawang yan, lalo na si Mayor Jose na pinagsamantalahan ka. Pareho kaming nagulat ni Ate Amelia nang malakas na tinabig ni Nanay ang hawak na tabo ni Ate. Tumilapon tuloy ron ang laman ng tubig at tumalsik sa aming dalawa. Nagsimulang magsisigaw si Nanay. Paminsan-minsan umiiyak siya habang tinatakpan ng dalawang kamay niya ang tenga niya. Kasabay nun ay ang pagpadyak din niya sa kanyang mga paa na parang batang hindi nabigay ang gusto. Pareho kaming nagpanik ni Ate Amelia. Nay, kumalma ka. Hindi ka na masasaktan ng lalaking yun. Hindi ka niya malalapitan pa. Wala kang dapat na ikatakot. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Ate. Huwag mo nang sabihin pa kay Nanay ang plano mo. Alam mo naman na kapag naririnig niya ang pangalan ni Mayor Jose, nagwawala talaga siya. Alam mong bumabalik sa kanya yung alaala niya dati tapos tinuloy mo pa rin. Pinapakalma ko si Nanay kaya hindi ko kailangan ng paninisi mo ngayon, Dahlia. Hawakan mo na lang yung dalawang paan ni Nanay para hindi siya masugatan sa kakapadyak niya. Bilisan mo! Heto na. Ako na. Nay, kumalma ka. Ako to si Amelia, ang panganay mong anak. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na masaktan ka pa ulit ng lalaking yon. Ngayon, ako na ang maghihiganti para sa'yo. Sisiguruhin kong pagsisisihan nilang ginawa nila sa'yo. Tama na ho, Nay. Nandito lang po kami. Hindi ka po namin pababayaan. Malapit na namin magawa ang plano namin. Konting hakbang na lang. Mararanasan na rin nila ang paghihiganti ng aswang na bangkilan. Ipaghihiganti ka namin, Nay. Hindi namin sasayangin ang lahi na naipamana mo sa amin. Sa tingin ko, hindi nakakalma si Nanay, Ate Amelia. Lalo nang lumalakas yung pagwawala niya, oh. Anong gagawin natin? Kunin mo nga yung kadena. Kakadenahin na lang natin si Nanay. Tapos na rin naman siyang paliguan, eh. Sige, bilisan mo.
Magmamadaling araw na nang matapos si nanay sa pagwawala at pag-iiyak niya. Ngayon pa lang din kami makakapagpahinga ni Ate Amelia dahil hinintay pa talaga namin na makatulog si nanay. May mga pagkakataon kasi na sinasaktan niya ang sarili niya. Kadalasan, sinasabunutan niya ang buhok niya o inuuntog niya ang ulo niya sa pader. Kaya kinailangan pa talaga namin na masigurong mahimbing na talaga ang pagtulog niya bago kami pumasok sa silid namin. Naghahanda na ako sa pagtulog nang magsalita ulit si Ate Amelia. Nakita mo naman siguro ang nangyari kay nanay nung marinig niya pa lang ang pangalan ng demonyong Mayor Jose na yun, di ba? Nakita mo naman kung gaano kalaking trauma ang inabot niya. Huwag mong sabihin na sinadya mo talagang banggitin ng pangalan ni Mayor Jose sa harap ni nanay para magwala siya ng ganun, Ate Amelia. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero Dahlia, gusto ko lang ipaintindi sa'yo na ginagawa ko to para kay nanay. Hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko. Gusto ko lang naman na tulungan mo ko, Dahlia. Magkapatid tayo, di ba? Tayo na lang dalawang magkakampi, tapos tatalikuran mo pa ako? Ano ba kasing gusto mong gawin ko, ate? Wala naman ako mahirap na inuutos sa'yo eh. Ikaw lang ang bahala sa asawa ni Mayor Jose. Sa lurin na yun. Anong gagawin ko? Riritwalan natin ang buhok na gugupitin sa'yo. Tapos yun ang ilalahok natin sa pagkain ng matapobreng babae na yun. Yun ang gagamitin natin para mawala rin sa sarili niya si Lorin. Para mabaliw siya katulad ni nanay. Ganun lang kadali, Dahlia. Pero ate, huwag mo na naman sanang iparamdam sa akin na wala akong kakampi rito, Dahlia. Mag-isa lang akong lumalaban para sa hustisya ni nanay. Hindi ka pa talaga naaawa? Naaawa ako, ate. Maniwala ka man o hindi. Kung ganon, gawin natin to na magkasama para kay nanay. Tapusin na natin ang kasamaan ni Mayor at ng asawa niya. Gusto ko na ring matapos ang paghahari-harian ng mag-asawa na yun dito sa baryo natin. Ilalagay na natin sa kamay natin ang katapusan nila. Ano, tutulungan mo ba ako o hindi? Sige, tutulong ako, ate. Talaga? Sabi ko na nga ba't hindi mo ko bibiguin? Huwag ka mag-alala, nasa likod mo lang ako. Hindi kita pababayaan, Dahlia. Magpahinga ka na dahil maaga ka pang lalakad sa bayan bukas para kunin yung mga sangkap na kakailanganin ko sa ritual. Bukas na agad, ate. Hindi ba kailangan mong gawin ang ritual sa mismong kabilugan ng buwan? Hindi pa naman kabilugan ng buwan bukas. Oo nga, pero sa makalawa na yun, kailangan nating paghandaan to ng mabuti, Dahlia. Dahil kapag nabigo tayo sa ritual, ilang linggo o buwan pa ulit ang hihintayin natin para sa susunod na pagbilog ng buwan. Sa Sabado na nakaschedule ang pagrarasyon natin. Kaya kailangan lahat ng kilos natin, hindi papalpak. Sige, Ate Amelia. Siya nga pala. Ako na rin na magpuputol ng buhok mo para sa saktong dami lang ang makukuha ko na gagamitin natin sa ritual. Alam mo naman na kapag sumobra, magkakasakit ka. Sige, Ate Amelia. Sige, magpahinga na tayo. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni Ate Amelia. Umagang-umaga pa lang, pinahandaan niya na sa akin ang mga kasangkapan na gagamitin niya sa ritual. Wala naman ako nagawa kung hindi ang makinig na lang sa mga utos niya, kahit may kasama pa yon na pagrereklamo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na gumising ka ng maaga? Hindi mo naman sinaseryoso itong gagawin natin, Dahlia. Pasensya na, ate. Nakalimutan ko lang kasi na hawiin yung kortina sa kwarto kaya hindi ko na malaya na tanghali na pala. Ang dami pang dahilan. Sige, lumakad ka na at asikasuhin mo na yung mga gagamitin ko sa ritual sa makalawa. Alam mo naman siguro yung mga kakailanganin ko, hindi ba? Nakalimutan ko, ate. Pwede bang isa-isahin mo na lang ulit? Kailangan ko ng manok, yung buhay. Wala tayong manok sa kulungan kaya bumuli ka na lang sa bayan. Ako nang papatay nun mamaya kaya kailangan ko yung fresh na dugo nun. Dalawahin mo yung bibilhin mong manok ha. Dalhin yung isa na gagamitin sa ritual. Pagkakuha ng dugo, susunugin ang buo para makuha ko yung abo. Nakikinig ka ba? Oo ate, nakikinig ako. Mabuti. Yung isa namang manok, yun ang lulutuin ko na ulam na ibibigay natin sa Mayora bilang peking pasasalamat dahil tinanggap niya yung rekomendasyon ni Aling Lumeng na tayo ang papalit sa kanya sa pagrarasyon. Sige, Ate Amelia. Meron ka pa bang ibang kailangan? Yung itim na kandila din. Huwag mong kakalimutan yon. Teka, ate. O ano yon? Hindi ba may mahalaga pang sangkap na mas kailangan sa ritual? Yung langis mula sa laman ng tao? Paano na yon? Wala tayong ganun. Hindi ba matagal nang naubos yung imbak na langis ni nanay? Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala ron. Sigurado ka, ate? Saan ka kukuha nun? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ako nang bahala sa sangkap na yon. Madali na yun sa akin.
Sige, Ate Amelia. Lalakad na ako. Huwag kang pakupat-kupad, ha? Bilisan mo! Mabilis kong sinunod ang lahat ng bili ni Ate Amelia. Pagkatapos kong mahanap ang lahat ng mga gagamitin sa ritual, umuwi na rin ako. Pagkabigay ko sa kanya ng lahat, inutusan niya naman ako na linisin yung bakanting kubo sa may likod ng bahay dahil yun daw ang gagamitin niya para isagawa ang ritual sa darating na kabilugan ng buwan bukas ng gabi. Pagkatapos ng lahat, ay bumalik na rin ako sa loob ng bahay kung saan naabutan ko si Ate Amelia na nagluluto na ng hapunan. Ate, tapos ko nang linisin yung kubo. Mabuti naman, pumunta ka na rito at kumain ka na ng hapunan. Ha? Bakit ako lang? Hindi ka ba sasabay sa akin, ate? Mamaya na ako kakain. Si nanay? Mamaya na rin siya kakain. Tinanong ko siya kanina at wala pa raw siyang gana. Ipaghahain ko na lang siya mamaya. Teka, bakit parang kukunti naman talaga yung niluto mo, ate? Parang pang isang tao lang talaga yan eh. Sigurado ba kayo nakakain talaga kayo ni nanay? Oo nga. Huwag kang masyado pang maraming tanong dyan, Dahlia. Umupo ka na at kumain tapos matulog ka na rin. Pero ate, maaga pa eh. Kailangan mo na magpahinga ng maaga para may lakas ka bukas. Kukunan na kita ng buhok bukas, di ba? Kailangan mo makabawi ng lakas para hindi ka manghina. Sige ate, kakain na ako. Nakaramdam ako ng pagtataka kung bakit parang atat si ate na matulog ako ng maaga kahit alam niya na katinatadtad sa lamesa. Pero hinayaan ko na lang. Kinabukasan, pagkagising ko, lumabas na rin ako agad ng kwarto. Sa may bungad pa lang ng pintuan, agad na akong napatigil nang makita ko si nanay sa may sala. Nakataas pa ang isa niyang paa habang may kinakain siyang sariwang kamay ng tao. Puno ng dugo ang palibot ng bibig niya. Pati na rin ang puting duster na suot niya. Napatakbo ko palapit kay nanay para agawin ang kinakain niya, pero nagagalit siya sa akin at inaangilan niya ako na para siyang asong inaagawan ng pagkain. Nay! Nay! Saan mo galing ang kinakain niyo? Magsalita kayo! Lumabas ba kayo ng bahay? Saan niyo ko nakuha yan? Dahlia! Gising ka na ba? Hayaan mo na dyan si nanay! Pumunta ka rito sa may kusina! Bilisan mo! Ate! Si nanay! Buti naman at gising ka na. Ligpitin mo nga yung lamesa, punasan mo at ang daming dugo. Baka langawin pa tayo rito eh. Tinatapos ko lang itong pinapakuluan ko rito. Anong ibig sabihin nito, Ate Amelia? Bakit may karne ng tao rito ko? Bakit parang gulat na gulat ka? Di ba kailangan natin ng langis mula sa karne ng tao para sa ritual mamaya? Saan galing yung tao na kinatay mo? San pa ba? Nag-abang lang ako ng lalaki kanina madaling araw dyan sa may bayan. Alam mo naman sa mga katulad nating aswang na bangkilan, madali lang para sa atin na makaakit ng lalaki. Isipin mo, nag-aabang lang ako sa may lumang waiting shed. Lumapit na yung lalaki sa akin. At inakit ako makipagtalik sa kanya. Yan tuloy ang napala niya. Nakita mo bang kinakain ni nanay? Kumakain siya ng kami ng tao, Ate Amelia! Alam ko, ako ang nagbigay nun sa kanya eh. Ano ba nakakagulat doon, Dahlia? Baka nakakalimutan mo, mga aswang na bangkilan tayo. Pero ate, normal lang naman na kumain tayo ng karne ng tao, Dahlia. At saka, kagabi pa yan hinihintay ni nanay. Kaya nga hindi kami kumain ng hapunan eh. Ikaw, bakit hindi ka kumain? Ayoko ate. Kaya mahina yung resistensya mo at lagi kang sakitin dahil hindi ka kumakain ng tao. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Normal lang na kumain tayo ng tao dahil mga aswang tayo. Okay na ako sa mga hayop, ate. Masyado ka kasing nag-feeling na normal na tao dyan eh. Ipapaalala ko lang sa'yo, mga bangkilan tayo. Ginagamit natin ang ganda natin para makapangbiktima tayo. Kung ako ang papipiliin, hindi ko naman ginusto na maging bangkilan ako. Ano magagawa mo? Pinanganak na tayong bangkilan. Nasa tugunan natin pagiging aswang. Masyado mo lang talagang niloloko ang sarili mo eh. Kahit ano pang pag-iwas sa pagkain ng tao ang gawin mo, hindi mababago no ng katotohanan na aswang ka, na aswang tayo. Matagal na panahon na tayong hindi umaatake ng tao. Baka gulo tong ginawa mo, ate. Paano kung hanapin sa barangay ang lalaking biniktima mo? Hindi naman ako tanga para umatake lang ng kung sino-sino. Siyempre, alam kong bakasyonista yung lalaking yan. Paalis na yan dito sa baryo kaya nga nandun siya sa may waiting shed eh, at naghihintay ng sasakyan.
Inunahan lang talaga siya ng init ng katawan niya, kaya yan ang napala niya. Kinuha ko na rin ang pagkakataon na yon dahil kailangan nga natin ng langis mula sa karne ng tao para matuloy ang ritual mamaya. Mali pa rin yun, ate. Lahat na lang sa'yo mali, Dahlia. Masyado ka mabait. Pwede ba? Kung ayaw mong kumain, edi wag. Hindi naman kita pinipilit eh. Ligpitin mo na nga yung lamesa at baka langawin pa tayo. Ilagay mo sa plastic yung ibang karne na natira para kapag nagutom si nanay, yan ang ipapakain natin sa kanya. Bilisan mo na! Oh, sige ate. Hindi na ako magtataka na yung kabaitan mo magpapahamak sa'yo. Darating ang araw na baka magpasalamat ka pa sa akin dahil tinuturuan kita kung paano tumakbong buhay. Ate, naririnig ko pa rin yung binubulong mo ah. Nandito lang ako sa may likuran mo. Eh ano? Sinasadya ko naman talagang marinig mo eh. At bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, Dahlia. Masyado ka naman talagang mabait. Tingnan mo nga, kung hindi pa kita pinilit na matuloy yung plano nating paghihiganti kay Mayor Jose at sa asawa niya, hindi mo pa ako tutulungan. Tama na, Ate Amelia. Hanggang ngayon ba, isusumbat mo pa rin sa akin yan? Pumayag na nga ako, di ba? Duda pa rin ako sa'yo. Dahil baka sa kalagitnaan, bigla na namang bumahag yung buntot mo at umatras ka. Binabalaan kita ngayon pa lang, Dahlia. Kapag naging sagabal ka sa plano natin na to, hindi ako magdadalawang isip na kalabanin ka rin. Mas pinili ko na lang na hindi sumagot kay Ate Amelia dahil siguradong masahaba lang ang usapan namin. Alam ko naman kasi na pagdating sa ganitong mga usapan, hindi siya basta-basta magpapatalo. Pagsapit ng gabi kung saan nagpakita na ang kabilugan ng buwan, nauna na ako sa may kubo para mag-asikaso sa pagsisimula ng ritual. Idinilig ko sa sahigang dugo ng hayop. Gamit ang dugo nun ay gumawa ako ng bilog. Tapos sa gitna ay ibinuhos ko naman ang abo ng sinunog na hayop. Tiniri ko na rin ang patatsulok ang 3 itim na kandila sa tabi ng abo. Buti naman at nagsimula ka na. Akala ko kailangan pa kitang utusan eh. Iyan na ba, Ate Amelia, yung ihahanda nating ulam para sa Mayora? Oo. Hiniwa ko lang ng malaki tong karne ng manok dahil gagawin ko tong chicken barbecue. Eh, ano naman yung nasa mangkok na yan, ate? Ito yung langis na nakuha sa karne ng tao. Bakit itim yan, ate? Sa pagkakatanda ko, dapat medyo kulay brown yun, 'di ba? Di ko nga rin alam eh. Baka masyado mong napakuluan? Hayaan mo na, wala na tayong oras. Pumasok ka dyan sa bilog at nang makapagsimula na tayo ng ritual. May dala ka bang gunting? Meron, Ate Amelia. Mabuti. Yan yung gagamitin ko na pamputol ng buhok mo. Sige na, pumasok ka na dyan sa loob ng bilog at susunod ako. Sinunod ko ang utos ni Ate Amelia. Pumasok na ako sa loob ng bilog na ginawa ko mula sa dugo ng manok. Maya-maya ay sumunod na rin siya. Magkatabi kaming nakaupo nang magsimula siyang mag-usal ng orasyon. Habang tumatagal ang binibigkas na orasyon ni Ate Amelia, ramdam na naming pareho ang pag-init ng mga katawan namin. Nasisiguro ko na nabubuhay na ang dugong aswang namin ni Ate Amelia ng mga sandaling yon. Mga ilang sandali pa ay pinaabot na sa akin ni Ate Amelia ang gunting at pinutulan na niya ako ng buhok. Siguro naman, sakto na to, di ba? Ay, sakto na yan, ate. Isang dakot na buhok. Marami na yan, panigurado. Sige, ikaw na magsunog niyan. Siguruhin mo na makukuha mo yung abo, ha? Saan ko ilalagay yung abo, Ate Amelia? Ihalo mo rito sa langis ng tao na nasa mangkok. Sige, ate. Ihalo ko na. Iabot mo na rin sa akin yung natirang abo ng hayop at magsasama na rin ako ng konti niyan dito. Ate, ano pang susunod kong gagawin? Wala na. Ligpitin mo na lang ulit tong kubo. Ako nang bahalang maghalo ng lahat dito sa karne. Gagawa rin kasi ako ng sausawan para siguradong malakas ang talab. Sige, ate. Siya nga pala, maghanda ka na bukas, Dahlia, ha? Papasok na tayo sa bahay ng mayor. Oh, ano yung binubuntong hininga mo dyan? Wala, ate. Sige na, papasok na ako sa loob dahil imamarinate ko pa tong karne ng manok para diretso ihaw na lang ako bukas ng umaga. Sige, ate. Siya nga pala, huwag mong kalimutan na dalhan ng pagkain si nanay, ha? Wala pa tayong lutong pagkain, Ate Amelia. Magluluto pa ako. May natira pang karne ng tao, di ba? Yun ang ibigay mo dahil mas gusto yun ni nanay. Kailangan din yung maubos agad dahil wala tayong ref.
Kung gusto mo, ikaw ang magluto ng sarili mong pagkain. Pero kami ni nanay, yun ang kakainin namin. Ate-ate mo kasi. Sige na, papasok na ako. Bilisan mo na dyan, ha? Kinabukasan, maaga kaming dumating ni Ate Amelia sa mansyon ng mayor. Pinapasok kami agad ng guard at tumulong na rin sila sa pagbubuhat ng mga kahon-kahon na gulay na in-order sa amin para dalhin doon. Nangunguna si ate, habang ako naman ay nakasunod lang sa kanya sa may likuran. Bit-bit ni Ate Amelia ang Tupperware na naglalaman ng ulam na may ritual. Sa malaking sala kami pinahinto ng isang maid dahil tatawagin daw muna niya ang amo niya. Tingnan mo nga naman, ang laki ng mansyon nila. Ganitong buhay ang tinatamasa nila ngayon sa kabila ng kasamaan ng ugali nila. Sa tingin mo ba deserve nila to, ha, Dahlia? Maayos din naman ang buhay natin, ate. Wala man tayong mansyon. Hindi ko na kailangan ng opinyon mo. Sino kayo? Magandang tanghali po, madam. Magandang tanghali rin. Sino kayo, mga iha? Kami ho yung bagong magrarasyon ng gulay rito, madam. Kayo? Sigurado ba kayo? Opo. Hindi kayo mga mukha magsasaka na nagtitinda ng gulay. Ang babata nyo pa. At isa pa, ang gaganda ng kutis nyo. May mga itsura din kayo. Ang hirap paniwalaan na magsasaka kayo. Naku, madam, nakakataba naman po ng puso ang mga papuri nyo sa amin. Galing pa po mismo sa mas maganda na katulad nyo. Pero kami ho talaga yung magrarasyon ng mga gulay rito sa mansyon. Hindi naman. Nambobola ka pa, iha. Hindi ho, madam. Totoo naman po ang sinasabi ko eh. Mas maganda po kayo sa personal. Salamat, iha. Pwede ko bang malaman ang pangalan nyo? Ako po si Amelia. At ito naman po ang nakababata kong kapatid, si Dahlia. May I know kung ilang taon na kayo? 26 ho ako at 25 naman po tong si Dahlia. Mga dalaga pala kayo. Hindi rin kasi nabanggit sa akin ni Luming yun. Ay, madam, makakaasa naman kayo na makakamura kayo sa amin. At isa pa, lagi hong on time ang deliver ng rasyon ng gulay nyo rito. Maipapangako ho namin yan ng kapatid ko. Di ba, Dahlia? Opo, madam. Ma'am Lorena lang. Ayokong tinatawag ako, madam. Baka may makarinig pang ibang tao, baka isipin na masyado ako nagpapakamadam. Ako naman katuwang lang ng asawa ko. Hindi ko deserve na matawag pang madam. Naku, madam ho talaga kayo. Asawa ho kayo ni Mayor Jose na isa sa pinakababait na mayor. At ang bait-bait nyo rin ho. Naku, ngayon pa lang mukhang nagugustuhan na kita, iha. Salamat ho. Saka ho pala, madam, tanggapin niyo ho itong dala kong munting pasasalamat dahil tinanggap niyo ho kami ng kapatid ko na pumalit kay Aling Lumeng sa pagrarasyon ng gulay dito sa mansyon niyo. Ano naman yan? Chicken barbecue ho, madam. Magdamag ko pong binabad para siguradong nanuutan lasa. Meron din po itong kasamang special sauce na siguradong bagay na bagay sa barbecue. Pasasalamat lang ho kasi malaking tulong po sa amin tong oportunidad na binigay niyo sa amin. Oh gosh, mukhang masarap nga. Diet pa naman ako. Actually, more on gulay nga kami rito sa bahay dahil alam mo na, umeedad na kami nun Kailangan naming alagaan ang mga health namin. Ay naku, sayang naman ho kung hindi niyo matitikman tong niluto ko. Para pa naman ho talaga sa inyo to, madam. Pero sige na nga. Ayoko naman na mapunta lang sa wala ang pag-aabala mo na makapagdala ng pagkain dito. Sige, basta siguruhin mo na masarap yan, ha? Para naman hindi masayang ang pagsira ko sa diet ko. Nakakasiguro kayo na masarap yan, madam. Hindi kayo magsisisi. Oh, sige. Thank you ulit. Maiwan ko na muna kayo rito at sasabihan ko lang yung mga katulong na maghain agad. Total, past 12 na rin naman. Nagugutom na ako. Gusto niyo bang sumabay na? Hindi na ho, madam. Para sa inyo ho kasi talaga yan eh. O siya, sige. Ipapaabot ko na lang sa maid yung bayad ko sa nirasyon nyo ngayon. Hindi ko na kayo mahaharap ulit kasi kakain na ako. May vitamins pa kasi ako na kailangang i-take on time. Sige ho. Teka lang ho, madam. Oh, yes? Nasaan ho si Mayor Jose? Bakit mahinahanap ang asawa ko? Personal na magpapasalamat lang din ho sana kami ng kapatid ko. Sobrang idol po kasi talaga namin si Mayor. Sa sobrang hands-on niya sa pag-aayos dito sa baryo natin.
Ah, ganun ba? Wala ngayon si Mayor Jose. May pinuntahan siyang meeting sa Manila. At susunduin niya rin yung anak namin na nag-aaral doon para magbakasyon dito. Ah, ganun ho ba? Sayang naman ho. Huwag kayong mag-alala. Pabalik na rin naman yon. Sige na, maiwan ko na muna kayong dalawa dyan. Hintayin nyo na lang yung bayad, ha? Ah, sige madam. Eat well po ah. Salamat po ulit. Salamat ho, Ma'am Lorene. Medyo natagalan ang pag-abot sa amin ng bayad para sa nirasyon naming gulay, kaya naman natanaw pa namin sa may hapagkainan ang pagkain ni Ma'am Lorene noong dalang ulam ni Ate Amelia. Halata namang nag-e-enjoy siya dahil tumatangu-tangu pa siya habang umunguya. Hindi lang namin nalaman ni Ate Amelia kung gaano karami yung nakain ng Mayora dahil naibigay na rin sa amin yung bayad kaya kailangan na naming umalis. Naglalakad na kami ni ate palabas ng bahay nang hindi ko maiwasan na magsalita. Ate? Oh, mukhang mabait naman si Mayora. Sinabi ko na nga ba yan ang sasabihin mo ngayon nakaharap na natin siya. Hindi porket malambing at ngumingiti ang isang tao kapag nagsasalita, mabait na agad. Pakitang tao lang yun. Hindi ka talaga marunong bumasa ng tawa, no, Dahlia? Paano mo naman nasabi na pakitang tao lang yun, Ate Amelia? Hindi mo ba napansin, nung pagsulpot pa lang niya sa harapan natin, nakataas na agad ang kilay niya, iba rin yung boses niya. Nakita niya kasi na may itsura tayo, na magaganda tayo. Sa kanya na rin ang galing, di ba? Nag-iba rin ang boses niya nung malaman niya na mga dalaga pa tayo. Alam mo kung bakit? Oh, bakit ate? Kasi, babaero nga ang asawa niya, si Mayor. Natatakot siyang magkaroon ulit ng babae si Mayor Jose dahil masasapawan na naman siya. Kaya pala napansin ko na matatanda yung mga katulong niya sa mansyon. Tama. Siguradong nag-iingat na rin siya ngayon sa mga kinukuha niyang katulong dahil nga isa si nanay sa nagustuhan ng walang hiya niyang asawa nun. Hindi na nakakagulat pa. Sa mga katulad niyang matatanda na, malaki talagang inggit niya sa mga dalaga o bata na katulad natin. Mabilis ka talagang kumilatis ng tao, ate. Oo naman, kailangan nating matutunan yon, lalo na pag hindi naman tayo normal na tao. Kahit anong yaman niya at dahil kulubot ng balat niya, idagdag pa niyang asawa niyang babaero. Matatakot at matatakot talaga siya. Oh, bakit tumahimik ka na dyan? Wala ate. Kaya kung ako sa'yo, Dahlia, huwag ka magpapadala sa pangngiti-ngiti ng babaeng yun. Nasa lubang kulo nun. Walang pinagkaiba sa asawa niya. At ngayon na nasimulan na natin ang plano natin, hindi na tayo mahihirapan pa. Siguro naman natin na nakain niya yung pagkain na may ritual, di ba? Oo ate. Hihintayin na lang natin na tumalab yun sa kanya. Babalik tayo mamaya at sisilip. Dapat tumalab na yun agad sa kanya. Dahil pagkatapos niya, ang mayor naman ang isusunod natin. Wala nang kawalang pamilya nila sa mga kamay natin. Akala ni Ate Amelia ay tanging paghintay na lang ang gagawin namin. Nakailang balik na rin kami sa mansyon para silipin kung may pagbabago ba na magaganap sa Mayora matapos niya makain yung pagkain na may ritual. Pero walang nangyari. Walang pagbabago. Nagtatago lang kami ngayon ni ate sa may labas ng bahay nila at nakasilip sa hindi naman kataasan na pader. Dahil bubog ang dingding ng mansyon, kahit malayo natatanaw namin ang nangyayari sa loob. Kitang-kita namin na may pinapanood sa malaking flat screen TV ang Mayora. Exercise yon na ginagaya niya. Ano nangyayari? Bakit hindi pa rin tumatalab sa kanya yung niritwalan nating pagkain? Bakit walang pagbabago nangyayari? Ate, hindi ko alam eh. Nakita naman natin na kinain niya, di ba? Ano yun? Walang epekto sa kanya? Hindi kaya kukonti lang ang kinain niya kaya walang epekto? Kahit kukonti, dapat nagkaroon pa rin yun ng epekto sa kanya. Baka sinuka niya. Kasi di ba sabi mo, pakitang tao lang naman yun? Baka kinain niya dahil kaharap natin siya kanina. Hindi ko rin alam. Pero kung hindi tumalab sa kanya ang ritual, hindi pwedeng wala tayong gagawin. Kailangan nating makapag-isip ng panibago. Ate, yumuko tayo. May sasakyan na paparating, oh. Buti na lang at mabilis kaming nakayuko ni ate nang may makita akong sasakyan na paparating. Dahil kung hindi, matatamaan sana Amelia.
Nandiyan na, Mayor. Oo nga, sino yung kasama niyang lalaki? Yung matangkad na lalaki na yon? Baka yan yung anak nila na nabanggit sa atin kanina ng bruha. Yung tinutukoy niyang nag-aral sa Maynila. Oo, ang alam ko, nag-iisa nga nilang anak yan. Ate Yuko! Lumabas na si Mayora! Oh God! Buti naman at dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hi, Mom! Hi, son. You look so handsome talaga. Manang-mana ka sa akin. Bakit pawisan ka? Hindi ba obvious? Nag-exercise ako. Sexy ka na, Mom. You don't need that. Napakain kasi ako kanina ng marami. Ang sarap ng food eh. Medyo na-guilty ako kaya uminom agad ako ng pang-detox para mailabas ko agad. And now here, nag-exercise ako agad. Narinig mo ba yun, ate? Yung siguro ang dahilan kung bakit hindi tumalab yung kinain niya kanina. Uminom siya ng pampadumi. Siguro nga. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Hindi na babalik sa dati ang katawan mo. Dad, pumasok na tayo. Napagod ako sa mahabang biyahe. Let's go, Mom. Inakit na rin ako ni Ate Amelia na umuwi at habang naglalakad kami, alam ko na masama ang loob niya na hindi gumana ang unang plano namin sa Mayora. Hindi na lang ako umimik dahil sigurado ako na mabubuntun sa akin ang inis na nararamdaman niya. Pagkadating namin sa bahay, doon niya ako hinarap. Kailangan nating magplano ng panibago, Dahlia. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin na matapos ang plano natin sa ganun lang. Eh, kung may naiisip kang ibang paraan, ate, sabihin mo lang. Alam mo naman, wala akong alam sa mga ganyang bagay. Sumusunod lang naman ako sa iyo eh. Dahil kapag kinontra kita, magtatalo na naman tayo. Kung masyado siyang conscious sa kinakain niya, hindi natin maaasahan yung mga pwede pa nating ibigay na pagkain sa kanya na may ritual. Oo nga, ate. Kaya may isa pa akong naiisip na pwede nating ritualan. Ano naman yun, Ate Amelia? Kailangan nating makakuha ng personal na gamit niya. Ha? Yung mga gamit niya ang riritwala natin, bubulungan at saka susunugin. Magnanakaw tayo ng gamit ng Mayora? Oo, sa dami ng gamit niya, siguradong hindi niya malalaman pa kung may mawawala. Pero ate, parang mas lalo na yata nagiging delikado yung plano mo eh. Dahil nandito na rin naman tayo, Dahlia. Bakit hindi pa natin itodo? Pero ate, wala nang pero-pero. Nakapasok na tayo kanina eh. Nakilala na rin tayo. Hindi na tong tamang panahon para umatras pa. Bukas na bukas din, kailangan na nating makakuha ng gamit ni Mayora. Eh, sinong kukuha? Eh di ikaw? Ako? Bakit ako, Ate Amelia? Bakit? Kaya mo bang kausapin siya, ha? Kaya mo bang utuin ang babaeng yon? Hindi ka nga makaimi kanina eh. Hindi ko kaya, ate. Kaya mo. At huwag mo akong bibiguin, Dahlia. Kukuha ka ng gamit niya habang kinakausap ko siya. Bukas, habang nagrarasyon tayo ng gulay at habang ako ang kaharap niya, mag-excuse ka at sabihin mo iihi ka. Kunin mo ang pagkakataon na yon para makahanap ng gamit niya. Bahala ka na sa diskarte mo. Basta dapat hindi ka mahuhuli, ha? Tapos na ang usapan na to. Kinabukasan, nang magrasyon ulit kami ng gulay sa mansyon at habang kinakausap na nga ni Ate Amelia si Mayora, wala na akong ibang choice kung hindi ang magpaalam para magbanyo. Buti na lang at ang tinurong banyo sa akin ni Mayora ay yung nasa second floor dahil under construction yung nasa baba. Sa unang pinto na nadaanan ko, dahan-dahan ko yung binuksan at sumilip ako sa loob. Sakto naman na bumungad agad sa mata ko ang litrato ni Mayor at ni Mayora nung kinasal sila na nakasabit sa may dingding. Naisip kong yun na ang kwarto ng mag-asawa. Palinga-linga ako at siniguro ko na wala talagang tao sa loob bago ako pumasok. Bago pa man ako makapagsimula na maghalungkat, isang boses ang nagpanigas sa akin sa kinatatayuan ko. Pamilyar ang boses na yon, kaya alam kong si Mayor Jose yon. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko bago ako dahan-dahan na humarap sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto namin? Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga rin naman, Iha. Anong ginagawa mo rito? Huwag niyo sana akong pag-isipan ng masama, Mayor. Sa katunayan ho, kapapasok ko lang dito. Naghahanap ko kasi ako ng banyo. Nanginginig ang boses mo. Huwag kang magpanik, Iha. Kumalma ka lang. Hindi naman ako galit. Hindi ho kayo galit? Hindi, ano ka ba? Nang makita ko palang ang malaanghel mong muka, na siguro ko na agad na wala kang balak na masama.
Sa ganda mong yan, malabong magnanakaw ka. Naku, hindi ho talaga. Wala lang ho talagang katulong na nag-assist sa akin eh, kaya kung ano na lang itong pinasok ko na kwarto. Pero paano ka nakapasok sa mismong mansyon na to? Bisita ka ba ng asawa ko? Hindi ho, kami ho ng kapatid ko ang bagong nagrarasyon ng gulay rito sa mansyon. Ah, oo, naalala ko na. Nabanggit nga sa akin ni Lorin na wala na nga si Aling Lumeng. Teka, sabi mo naghahanap ka ng banyo? Ah, opo. Heto, halika. Itong banyo namin ng asawa ko ang gamitin mo para hindi ka na lumabas pa. Naku, salamat ho, Mayor. Naramdaman ko agad ang paghaplos ng kamay ni Mayor sa bandang tagiliran ko. Masyado siyang malapit sa akin pero hindi na ako nakaangal dahil baka pagdudahan niya ako lalo. Itinuro niya nga sa akin ang banyo sa loob din ng silid na yon. Siya rin mismo ang nagbukas ng pinto noon para sa akin, kaya pumasok na rin ako sa loob. Pagkapasok ko, kusa na lang ako napasandal sa pinto dahil sa panlalambot ng tuhod ko. Ramdam ko pa rin ang takot sa dibdib ko. Pero saglit ko lang yon na napansin, lalo na nang makita ko ang mga damit sa basket. Bigla kong naalala ang gamit ni Mayora na kailangan ko makuha. Sakto na nakita ko yung damit mismo na suot ni Mayora kagabi nung nag-eehersisyo siya. Hindi rin ganun kalaki ang damit na yon kasi para lang yung maiksing sando. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na yun ang kunin. Pinasok ko yun sa loob ng damit ko at inipit sa shorts ko. Pagkatapos, lumabas na rin ako. Sa labas ay ang nakangiting mukha agad ni Mayor ang bumungad sa akin. Tapos ka na bang magbanyo? Opo, Mayor. Salamat po ulit. Pasensya na rin ho talaga. Lalabas na ho ako. Teka, sandali lang. Huwag ka masyadong magmadali. Bakit ho? May kailangan po ba kayo? Hindi ko pa kasi natatanong ang pangalan mo. Ano bang pangalan mo, Iha? Dahlia po. Taga rito ka ba sa bahay na pinamumunuan ko? Opo. Bakit ngayon lang kita nakita? Sa ganda mong yan, malabong hindi kita makilala. Maliit lang naman ang bayan na to. Malayo pa ho kami. Kahit yung pangalan na lang ng nanay at tatay mo, baka sakaling kilala ko sila. Ano ko? Matagal na ho silang patay. Tsahin ko lang po ang nagpalaki sa akin pero patay na rin ho. Ngayon po yung kapatid ko na lang po ang kasama ko. Ganun ba? Ilang taon ka na ba, Iha? 26 po. May asawa ka na ba? Wala ho, Mayor. May boyfriend? Wala rin ho. Sa ganda mong yan, Iha? Inuuna ho kasi namin ni Ate Amelia yung negosyo ho namin na gulayan. Ganun ba? Alam mo, Iha, hindi ko alam kung bakit pero parang maganagad ang loob ko sa'yo. Ho? Parang gusto pa kitang makilala. Ganun ang pakiramdam ko. Pero sa bagay, sigurado naman ako na mas makikilala pa talaga kita. Lalo na ngayon na nalaman ko na kayo na pala ang bagong nagrarasyon ng gulay dito sa mansyon. Sa susunod, aakitin na kita kumain sa labas, ha? Po? Pero kasi, Mayor... Ay, huwag ka mag-alala. Alam ko namang mahiilang ka kung dito kita aakitin na kumain sa baryo natin. Pumayag ka lang, kahit sa syudad, pwede kitang dalhin. Kailangan ko na hong lumabas, Mayor. Baka ho kasi hinahanap na ako ng kapatid ko Salamat ho uli. Ako na mismo ang kusang naglayo ng braso ko kay Mayor nang maramdaman ko na humahaplos na agad ang palad niya sa balat ko. Kakaiba na rin ang paraan ng pagtitig niya sa akin, kaya naman hindi ko na siya nilingon pa at nagmadali nang lumabas ng kwarto. Hindi naman ako ganun katanga para hindi maintindihan kung anong ginagawa niya sa akin. Sa loob-loob ko ay nasasaktan ako sa kinikilos niya dahil pati ako, hindi ko akalain na mararanasan ko yun sa kamay niya. Paglabas ko, hindi ko naabutan si ate. Sinabi lang nung isang katulong na lumabas na dahil iginala raw ni Mayora sa may garden, kaya lumabas na rin ako. Wala ako sa sarili habang naglalakad, kaya hindi ko namalayan na may makakasalubong ako at nagkabanggaan kami. Uy, miss, tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Naku, pasensya na. No, it's fine. Pero okay ka lang ba? Bakit parang naiiyak ka? Parang nanginginig din ang mga kamay mo. Wala, ayos lang ako.
I guess hindi ka katulong dito. Hindi ho, hinahanap ko po yung kapatid ko eh. Nakatira ako dito sa bahay na to, anak ako ng mayor. Sino bang hinahanap mo? Baka makatawag ako ng tutulong sa'yo. Hinahanap ko yung kapatid ko, kasama raw niya si Mayora. Oh, si Mom? So I guess yung kausap niya yung kapatid mo. Nakita ko sila sa may malapit sa fountain. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Ituro mo na lang yung daan. Okay, dumiretso ka lang at kumaliwa. Salamat. Wait. Anong pangalan mo, miss? Dahlia. I'm Ralph. Nice to meet you. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na. Hindi ko na tinanggap pa ang kamay niyang inaabot sa akin dahil na-trauma na rin ako sa ginawa ng mayor kanina. Basta ko na lang siyang tinalikuran at umalis na. Sakto naman natapos na rin mag-usap si ate at ang mayora kaya nagpaalam na rin kami agad. Sa paglalakad namin ni ate Amelia pa uwi, hindi ko na malaya na kinakausap na pala niya ako at tinatanong kung nagawa ko ba yung pinag-uutos niya. Masyado akong tulala kaya hinila niya ako para paharapin sa kanya. Kanina pa kita tinatanong bakit hindi ka sumasagot? Ano yun ate? Kanina ka pa tulala dyan. Huwag mong sabihin na hindi mo nagawa yung pinag-uutos ko. Wala ka ba nakuha na gamit? Meron ate Amelia. Nagawa ko naman yung pinag-uutos mo. Kung ganun, bakit tulala ka dyan? Kasi ano? Sumagot ka nga na maayos dyan, Dahlia. Wala ako nagawa kung hindi sabihin kay ate Amelia ang nangyari. Kitang-kita ko tuloy na mas lalong dumoble ang galit niya sa mukha at halos kalad ka rin niya ako pauwi dahil gusto niyang simulan namin sa lalong madaling panahon ng ritual. Ramdam ko ang gigil ni ate Amelia pero hindi ko siya kayang kontrahin. Talak lang siya ng talak habang hinahanda niya mga gagamitin sa panibagong ritual. Ngayon mo sabihin na hindi dapat gantihan ng lalaking yon. Ngayon mo siya kaawaan, Dahlia. Baka pagtawanan pa kita. Tama na, ate Amelia. Tapos ngayon pipigilan mo ako magsalita? Tingnan mo nga pati ikaw, sarili niyang kadugo. Bababuyin niya katulad ng ginawa niya kay nanay. Wala na akong sasabihin, ate. Tama lang na wala kang sabihin. Dahil alam mong tama ako at mali ka. At anong sabi niya? Aakitin ka niyang kumain sa labas? Hindi rito sa baryo kundi sa ibang lugar? Haha! Kilala kasi siya rito sa lugar at ayaw niyang mahuli siya ng asawa niya. Tama na, ate. Baka marinig pa ni nanay ang boses mo eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. At ngayon, siguro naman hindi ka na panghihinaan ng loob na magantihan natin ang pamilya na yon. Si Ralph, ate, paano siya? Sinong Ralph? Yung anak nila na taga Maynila. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Nakausap ko siya kanina. Nagkabungguan kasi kami dahil nakatulala na lang talaga ako pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mayor. Mukha naman siyang mabait eh. Mabait? Duda ako. Parehong masama ang puno na pinanggalingan niya, kaya ganun din ang bunga. Pero mukha naman talaga siyang mabait, ate Amelia. At saka wala naman siyang kasalanan sa pamilya natin, di ba? Sige, pwede natin siyang hindi idamay, basta hindi siya magiging sagabal sa atin. Pero sa oras na humadlang siya, gagawin din natin siyang aswang gaya ng ama niya. Naiintindihan mo ba ako? Oo, ate Amelia. Sige na. Ihanda mo na ulit yung kubo. Maghanda ka na rin ulit ng itim na kandila para masunog na natin tong damit ni Mayora. Sakto, ito yung suot niya kagabi. Nandito pa yung pawis niya. Sigurado ko natatalab agad ang gagawin nating ritual. Sige, ate. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si ate Amelia. Pagkasulpot kasi ng bilog na buwan, sinimulan niya agad ang ritual. Sinunog niya sa apoy ng kandilang itim ang gamit na nakuha ko habang binubulong niya ang dasal. Itim na itim at may kakaibang amoy ng usok na nagmula sa sinunog na damit. Hindi yon normal na amoy. Basta mabaho yon at nakakabaliktad ng sikmura. Akala ko, pagkatapos ng ritual, tapos na rin kami at makakapagpahinga na. Pero hindi pa pala. Agad akong niyaya ni ate Amelia na bumalik sa mansyon para makita mismo ng mga mata namin ang nangyari kay Mayora. Mula nga sa pader na pinagsisilipan namin ni ate Amelia, nakita namin si Mayora na naglalakad ng pabalik-balik sa second floor at halatang hindi mapakali. Maya-maya ay dumating ang anak niya. Ma, ito na yung malamig na tubig na hinihingi mo sa akin. Bakit ba ang tagal mo? Ma, are you okay? Bakit pawis na pawis ka?
At saka anong ginagawa mo rito sa labas? May aircon naman sa loob. Walang kwenta yung aircon. Mainit pa rin. What? Eh ang lamig-lamig nga sa kwarto niyo ni Dad eh. Pwede ba, Ralph? Umalis ka sa harapan ko. Ang init-init. Naririndi ako sa boses mo. Tumalab na ang ritual sa kanya. Sigurado ka, ate? Siguradong sigurado. Wala na siyang kawala. Mababaliw na siya. Matutulad na siya kay nanay. Mom, huwag mo naman ako sigawan. Ang ingay mo! Wait, let me check you, Mom. Baka may sakit ka. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Ang init-init na nga eh. Mabilis na tinabig ni Mayora ang kamay ng anak niya at sa isang iglap, bigla-bigla niyang hinagis yung baso na dala niya. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Ralph dahil sa ginawa ng nanay niya. Hindi nagtagal, bigla siyang tinulak ng mama niya at halatang galit na galit ito. Nakasandal na tuloy ang likod ni Ralph sa may railings ng terrace habang nagwawala pa rin ang nanay niya. Mom! Mom! What are you doing? Let me go! Baka mahulog ako rito! Ang init-init tapos nanggugulo ka sa akin! Bitiwan mo nga ako, Ma. Ano bang nangyayari sa'yo? Bitiwan mo ako, Mom, please! Umalis ka sa harapan ko! Ayoko makita yung mukha mo! Dad! Dad! Help me! Dad! Ano bang nangyayari dito, Ralph, Lorraine? Dad, help me! Si Mom nagwawala. Baka mahulog ako rito. Kanina pa niya ako tinutulak sa railings. Lorraine! Bitiwan mo si Ralph! Thanks, Dad. Kung hindi ka dumating, baka nahulog na ako ni Mom dito. Ano bang problema mo, Lorraine? Anong nangyayari sa'yo? Tawan mo ako! Ang init-init! Tumabi kayong dalawa. Alis! Maliligo ako! Ay, ang init! Ayoko makita ang pagbumuka niyo! Umalis na tayo. Dahlia, umalis na tayo. Sapat na ang nakita natin para mapatunayan na tumatalab sa kanyang ritual. Ano ate? Ano susunod nating gagawin? Malalaman mo rin. Basta ngayon ang mahalaga. Tuluyan na nating nasimulan ang plano natin sa pamilya nila. Sa ilang araw na lumipas, nagpatuloy lang ang pagrarasyon namin ng gulay sa mansyon. Hindi na kami sinasalubong ng Mayora tuwing pumupunta kami ron. Nang araw na yon, pinauna ako ni ate sa mansyon ng mag-isa at susunod na lang daw siya, kaya hindi ko rin naman naiwasan nang ngitian siya pabalik. Hi, Dahlia. Good morning. Ay, good morning din. Parang mag-isa ka ngayon, ah. Oo, pero susunod naman si ate Amelia. Baka nga paparating na yun eh. Maupo ka muna, Dahlia. Ay, hindi na, Ralph. Kinukuha na rin daw naman yung bayad eh. Yun na lang ang hinihintay ko at makakaalis na ako. Nakakatampo ka naman. Lagi ka na lang nagmamadali tuwing magkausap tayo. Gusto ko lang namang may makausap eh. May problema ba? Well, I just feel frustrated kasi about my mom. Sige, mauupo na ako. Handa ako makinig. Thank you, Dahlia. Ano nangyayari sa mama mo? Lagi na lang kasi mainit yung ulo niya these past few days eh. Lagi na lang niya kaming sinisigawan ni Dad. Tapos naging masasakitin din siya. Lahat na lang iniinda ng katawan niya. Minsan sasakit na lang bigla ng sobra yung ulo niya. Tapos yung likod at tagiliran niya. Lagi pa siyang nahiinitan kahit ang lamig-lamig na ng kwarto niya. Ang malala pa ron, nagwawala siya sa hindi namin malaman na dahilan. Bakit hindi niyo ipatingin sa doktor? Pinipilit ko nga si Dad na ipatingin na sa doktor si Mom. Pero lagi na lang sinasabi ni Dad busy daw siya. O di kaya naman umaarte lang daw si Mom. So hindi ko na alam ang gagawin ko, Dahlia. Wala rin naman ako maitutulong sa sitwasyon mo, Ralph eh. Alam ko, pero sapat na sa akin ngayon na may napagsasabihan ako ng problema ko. Sapat na sa akin yung nasa harapan kita at nakikinig ka sa akin. Ralph, bakit mo hinahawakan ang kamay ko? Gusto ko lang mag-thank you, Dahlia. Please, hayaan mo na lang na hawakan ko yung kamay mo. Dahil wala naman ako masamang gagawin sa'yo. Magpapasalamat lang talaga ako. Wala naman akong ginagawa para magpasalamat ka eh. Meron. Kung alam mo lang, sa araw-araw, ikaw lang ang inaabangan ko na dumating dito sa mansyon. Wala lang akong lakas ng loob na makalapit sa'yo tulad ng ganito kapag kasama mo yung kapatid mo. Halata kasing masungit yung kapatid mo eh. Sinabi mo pa. Masaya ako napatawa kita. Nagtatawanan kami ni Ralph ng mga sandaling yon nang bigla na lang sumulpot si Mayora.
Galit na galit ang ekspresyon ng mukha niya, pero ang mas kapansin-pansin ay hindi maayos ang itsura niya. Ibang-iba sa Mayora na nakita namin nung una. Maluwag ang damit ng matandang babae at basa pa yun sa may bandang leeg, hindi dahil sa tubig, kundi halatang dahil pawis yun. Gulong-gulo rin ang buhok niya. Mabilis na kaming napatayo ni Ralph na humakbang na siya papalapit sa amin. Anong ibig sabihin nito? Ma, nag-uusap lang ho kami ni Dahlia. Nag-uusap? Bakit magkahawak ang kamay nyo? Nagpapasalamat lang. Nilalandi mo ba ang anak ko? Babae ka? Hindi ho. Ano bang sinasabi mo, ma'am? Hindi totoo yung hinala mo. Hoy, Ralph! Manahimik ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Ma'am, please. Huwag mo naman akong ipahiya sa harap ni Dahlia. At saka pwede bang huwag kang sumigaw? Naririnig tayo ng ibang katulong eh. Hindi ikaw ang ipapahiya ko, Ralph, kundi ang babaeng to. Kailangan niyang mapahiya para matauhan siya. Hoy, babae! Ma'am, please. Tawan mo nga ako! Hoy, ikaw na babae ka, layuan mo ang anak ko. Huwag mo siyang lalapitan, hindi kayo bagay. Alamin mo kung saan ang lugar mo. Isa kang hampas lupa. Puno pa ng lupa ang kuko mo kaya hindi ka nababagay sa anak ko. Ang sakit niyo naman po magsalita. Talagang masakit ako magsalita. Lalo na kung totoo. Alam ko rin naman ang galawan ng tulad mo mahihirap. Nilalapitan mo ang anak ko para mahulog siya sa'yo at magustuhan ka niya. Nilalandi mo siya. Ma'am, ano ba? Sabi ng tama na eh. I like Dahlia. Ano? Sinasabi mo, Ralph? Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon eh. Anong sinabi mo, Ralph? Gusto ko lang malinaw sa'yo, ma'am, at sa mga katulong na nakakarinig sa pagwawala mo ngayon, na ako ang may gusto kay Dahlia. I like her. Hindi niya ako nilalandi. Hindi rin niya ako nilalapitan dahil ako ang lumapit sa kanya. Simply because I like her. Ibig sabihin, nagkakamabutihan na kayo ng loob? Hindi ho! Yes, ma. Sinabi ko na nga ba? At nilandi mo lang talaga ang anak ko para magustuhan ka niya! Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, ma? Ang landi mo! Sa isang iglap, bigla na lang akong sinugod ni Mayora. Tinulak niya ako kaya bumagsak ako sa sofa. Papatong sana siya sa akin at hihilahin ang buhok ko, pero saktong dumating na si Ate Amelia kaya mabilis siyang humarang sa harapan ko. Dahil doon, hindi na tuloy ang balak na pananakit sa akin ng matandang babae. Nakita ko na rin si Ralph na hawak-hawak na ang dalawang braso ng ina niya. Kumalma lang ho kayo, madam. Hindi naman ho siguro kailangan umabot pa sa sakitan to. Masasaktan talaga yung kapatid mo kung hindi niya lalayuan ang anak ko. Narinig ko po ang lahat. Hayaan niyo ho at pagsasabihan ko ang kapatid ko na lumayo sa anak niyo. Hindi nga ako nilalandi ni Dahlia. Tumahimik ka! Kumalma na ho tayong lahat. Hindi ko ho sana hinayaan na magrason ng mag-isang kapatid ko. Gulo pa po pala ang mangyayari. Bilang paghingi po ng paumanhin, gusto ko sanang tanggapin niyo tong dala ko. Ano yan? Empanadang gulay ho ito, madam. Last time ho kasi, binanggit niyo sa amin ng kapatid ko na hindi kayo masyadong kumakain ng karne. Kaya pinagluto ko kayo ng masarap pero gawa sa gulay. Parang mabango At siguradong masarap din ho yan. Akin na, gutom na ako eh. Sa harapan mismo namin ay marahas na tinanggal ni Mayora ang takip ng Tupperware at halos dinalawang kagat niya lang ang naglalakihang empanada na luto ni Ate Amelia. Sarap na sarap nga si Madam sa kinakain niya. Pinipigilan pa nga siya ni Ralph dahil lamon kung lamon ang ginagawa ng ina. Pero hindi naman nagpapapigil ang matanda hanggang sa umalis na ito sa harapan namin. Yakap-yakap pa rin niya ang Tupperware habang umaakyat sa hagdan. Pagkatapos noon ay umalis na rin kami ni Ate Amelia. Sa bahay, hindi ko maiwasan na magtanong sa kanya. Ate, wala naman sa usapan na magdadala ka ulit ng pagkain kay Ma'am Lorraine, di ba? Ano yun? May ritual na naman ba yun? Meron. Bakit biglang nagbagong plano? Hindi na natin papasahan ng itim na perlas ang mayor. Hindi na rin natin punteriya ang mayor ngayon. Ha? Pero bakit? May naisip akong mas magandang plano. Nakita mo naman kung paano hinahayaan lang ni mayor ang asawa niya, di ba? Si Mayora ang gagawin nating aswang. Para kapag inatake niya si Mayor Jose, lalabas na gumaganti lang ang Mayora sa pagiging walang yan ng asawa niya. Eh di malinis ang pareho nating kamay.
Ibig sabihin, hindi na natin gagawing aswang si Mayor? Hindi natin kailangan na tayong gumawa. Si Mayora na ang gagawa nun para sa atin. Hindi ko alam kung bakit bigla-biglang nagbabago ang plano mo, Ate Amelia. Basta sumunod ka na lang. Ako nang bahala sa lahat. Wala naman ako magagawa eh. Siya nga pala, umamin ka nga. Totoo bang may namamagitan sa inyong dalawa ng Ralph na yon, ha? Wala, ate. Hinala lang yun ni Ma'am Lorraine. Pero halatang gusto ka ng lalaking yun. Binabalaan lang kita, Dahlia, ha? Hindi ka pwedeng magkagusto sa lalaking yon. Bukod sa anak siya ng kaaway, kapatid pa rin natin siya sa ama. Pinapaalala ko lang dahil baka makalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan yun. Huwag ka rin magpapadala sa mga ganong klase ng lalaki. Linggo pa lang kayo nagkakilala tapos gusto na kaagad. Huwag ka masyadong boba. Naiintindihan ko, ate. Mabuti naman kung ganun. Maaga kaming nabulabog ni Ate Amelia nung umaga dahil sa biglang pagsugod ng isang katulong sa bahay namin. Pinapadala raw siya ni Mayora para sabihin na magdala raw kami ng gulay na empanada sa mansyon at magbabayad daw ng malaki ang Mayora sa amin. Yun lang daw kasi ang gustong kainin ng matandang babae na kagabi pa nagwawala. Agad naman na pumayag si Ate Amelia, kaya dali-dali siyang nagluto. Nakita ko na nilahukan niya ulit yun ng langis ng tao mula nung 1 linggo pa. At pagkatapos nun ay pumunta na rin kami ni ate sa mansyon. Si Ralph ang unang sumalubong sa amin. Thank God nandito na kayo. Kagabi pa nagwawala si Ma'am. Pinagtatapon niya lang yung pagkain na hinahain sa kanya dahil isa lang daw yung gusto niyang kainin. Huwag ka mag-alala. Dala na namin yung pagkain na ni-request ni Madam. Mabuti naman. Nagwawala na kasi talaga siya sa gutom eh. Nasaan na si Mayora? Nasa taas, sa kwarto nila ni Dad. Nasaan ang Mayor? I don't know. Wala naman kasi siyang pakialam sa nangyayari kay Ma'am eh. Pero pinapuntahan ko na sa mga tauhan namin para ipaalam at ipatawag siya. Baka parating na rin yon. Nasaan na si Madam? Para maibigay ko na sa kanya tong pagkain niya. Nasa taas, sa kwarto. Let's go. Umakyat na nga kami sa taas at kahit si Ralph ay nagtaka kung bakit tumahimik daw ang loob ng kwarto ng mom niya, samantalang kanina pa raw ay grabe itong magwala ron. Pagpasok namin sa loob, pareho kaming natigilan ni Ralph na makita namin si Mayora. Parehong namilog ang mga mata namin. Nakaupo si Ma'am Lorraine sa sahig habang puno ng dugo ang palibot ng kanyang bibig, pati na rin ang damit niya. Sa harapan niya ay may maliit na aso ron na wala ng buhay at ang puti nitong balahibo ay napuno na rin ng dugo. Dahil magkatabi kami ni Ate Amelia, nakita ko sa gilid ng mata ko ang lihim na pagngiti niya. Alam ko na natutuwa siya sa nangyayari. Saktong paglapit ni Ralph sa ina, dumating na rin ang mayor sa may likuran. Ma! Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari dito? Dad, si Mom! What? Anong nangyayari dyan sa mama mo? I don't know, Dad. Just help me. Pigilan natin siya. Ano bang nangyayari sa'yo, Lorraine? Bitiwan niyo ako! Nagugutom ako! Bitiwan niyo ako! Mom, please. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakakahiya ka. Umayos ka. Sinabi ko na sa'yo, Dad. Dalhin na natin si Mom sa hospital. Or better, sa psychiatrist. Tumigil ka. Wala akong asawang baliw. Wala nga. Binabaliw lang meron. Ate, baka marinig ka nila. Pero Dad, hindi normal tong nangyayari kay Mom. Kumakain na siya ng hayop. Tumahimik ka. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo, Ralph. Nag-iinarte lang tong nanay mo. Nag-iinarte lang ba talaga sa'yo to, Dad? Mom is going insane. Sinabi ng hindi baliw si Lorraine. Malapit na ang eleksyon. Hindi pwedeng makasira to sa pangalan ko. Kapag lumabas ang balita na nababaliw ng nanay mo, sa tingin mo ba hindi yun magkakaroon ng epekto sa akin? Mas mahalaga pa ba yung eleksyon mo kaysa kay Mom? Oo! Kaya kayong dalawang babae dyan, atin-atin lang itong nakita nyo. Kahit magkano, magbabayad ako para lang tumahimik ang mga bibig nyo. Naku, wag ho kayo mag-alala, Mayor. Sa katunayan ho, nandito kami para tumulong. Tulong? Anong klaseng tulong yan? May dala ho ako ritong pagkain na ni-request mismo sa amin ni Madam. Ano bang pagkain niya? Niluto ko po ito kahapon sa kanya. Sa tingin ko ho, nagustuhan niya talaga kaya hinahanap-hanap niya. O sige, bigay mo. Tingnan natin kung kakalma siya.
Pagkabukas pa lang ni Ate Amelia sa Tupperware, kumuha na agad ng 2 empanada si Ma'am Lorene. Sabay-sabay niya yung isinubo sa kanyang bibig na parang mauubusan. Hindi na rin niya pinansin ang duguan niya mga kamay basta makakain lang siya. Pinapanood lang namin siya lahat sa ginagawa niya. Nakikita ko naman ang pag-aalala sa mukha ni Ralph. Sa loob-loob ko, naaawa ko sa kanya at nag-aalala. Sa tingin ko, yung pagkain na yan ang magpapakalma sa kanya. Sa tingin ko nga ho, Mayor. Kaya mo bang gumawa ng maraming ganyan? Dad, talaga bang dyan lang tayong aasa? Kung ayaw mong dalhin si Ma'am sa ospital, then let me. Ako na magdadala sa kanya. Tumahimik ka, Ralph. Hindi ka rin pwedeng umalis sa baryo na to. Alam mo naman na kailangan na makita ka rin ng mga tao rito sa lugar para maipakilala na rin kita, di ba? Paano mo ako papalitan sa pamamahala sa lugar na to kung hindi ka nila kilala? Hindi ba't may usapan tayo na tatakbo ka rin bilang mayor kapag nag-retire na ako? Kaya walang aalis. Walang magpapa-ospital. Willing ho akong mag-supply ng pagkain ni Mayora. Masaya akong marinig yan. Magbabayad ako ng malaking halaga. Dodoblehin ko na rin para sa pananahimik nyo. Kinagabihan, kinailangan namin bumalik sa mansyon ni Ate Amelia. Hindi na lang kasi gulay ang nirarasyon namin ngayon kung hindi pati na rin ang empanadang gulay na binibili sa amin ni Mayor bilang pagkain ng asawa niya. Wala ang Mayor nang dumating kami ron at tanging si Ralph lang ang sumalubong ulit sa amin. Nakaupo lang siya sa may sala habang nakayuko. Halata sa mukha niya ang lungkot. Nasa kwarto si Ma'am. Nagwawala na naman siya. Alam niyo naman kung nasa ng kwarto, di ba? Kayo na lang ang pumunta, hindi na ako sasama. Sige, ako na lang ang aakyat at magpapakain kay Madam. Sasama ako, ate. Di na, dito ka na lang. Kaya ko na tong mag-isa. Sigurado ka, Ate Amelia? Oo, aakyat na ako sa taas. Sige, ate. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, ah. Sige, babalik din ako agad. Ralph? Pwedeng maupo? Sige lang, Dahlia. Bakit palang dilim nitong bahay? Bakit ko konti lang yung bukas na ilaw? Tsaka nasan yung mga katulong nyo? Ang tahimik kasi. Pinalis na muna silang lahat ni Dad ngayong gabi. Nagkaroon ng bagong rules dito sa mansyon na mag-uuwian na ang lahat ng katulong sa gabi at bukas na lang ng umaga babalik. Hindi na sila stay in. Bakit? Para maiwasan daw na makalabas ang nangyayari ngayon kay Ma'am. Para iwas chismis. Konting mga bodyguards na nga lang ang natira dyan sa labas eh. Ang gulo-gulo na, Dahlia. Hindi ko na alam ang nangyayari kay Ma'am. Natatakot ako pero wala akong magawa. Sorry, Ralph. Ha? Bakit ka nagsusorry? Dahlia? Bakit hindi ka nagsasalita? May problema ba? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yan? Hindi ako naglilinis ng pangalan ko rito dahil maniwala ka man o sa hindi ko gusto tong nangyayari. Ano? Teka, hindi kita maintindihan, Dahlia. Hindi ko alam kung tama ba tong desisyon ko na umamin pero parang hindi ko na kaya. Lalo na at alam ko nag-aalala ka ng sobra sa mama mo. Alam ko rin na mabait ka kaya nararamdaman kong nilalamon talaga ako ng konsensya ko. Pwede bang diretsuhin mo na ako, Dahlia? Kami ng kapatid ko ang may kagagawan ng lahat. Kami ang dahilan kung bakit nagkakagano ng nanay mo. Ano? Makinig ka muna, Ralph. Sino ka? Sino ba kayo? At bakit niyo to ginagawa kay Ma'am? May malaking kasalanan ng mama mo sa nanay namin ni Ate Amelia. Idagdag mo na rin ang tatay mong maitim ang budhi. May kasalanan ng mga magulang mo sa ina namin. Kaya gumaganti kami. Sagutin mong tanong ko. Sino ka ba? Anak kami ni Mayor Jose sa labas. Pinagsamantalahan niya ang nanay namin at kami ni Ate Amelia ang naging bunga ng kasamaan niya. Habang ang mama mong sumira sa pangalan ng nanay namin kaya siya nabaliw. Kayo yun? Ano? Kilala mo kami? Bata pa ako noon eh. Sa tingin ko 4 na taong gulang pa lang ako noon pero tandang-tanda akong nagkakagulo rito sa mansyon dahil sa isang katulong na nabuntis ni Dad. Ibig sabihin kayo pala yon? Ang muntika ng sumira sa pamilya ko? Ang magulang mong sumira kay nanay. Biktima lang kami ng kasamaan ni Mayor at ng mama mo. Kaya ginagantihan niyo si Ma'am? Bakit kailangan niyo pang sumulpot ulit? Tahimik ng buhay namin ah. Bakit guguluhin niyo pa?
Teka, akala ko maiintindihan mo ang pinanggagalingan namin, Ralph. May intindihan? Bakit? Sino ba kayo para intindihin ko? Anak lang kayo sa labas ni Dad. Isang malaking pagkakamali lang kayo. Mali pala ang pagkakakilala ko sa'yo. Alam mo kung gaano kasama ang tatay mo, di ba? Dapat naiintindihan mo din kung bakit kami gumaganti. Oo, masama si Dad. Pero hindi ibig sabihin nun na papayag ako sirain nyo ang magandang buhay namin. Hindi ako papayag! Nabigla na lang ako nang pumatong sa akin si Ralph at sinakal ako. Nanlaki ang mga mata ko dahil kitang-kita ko ang galit sa mukha niya. Hindi ko rin nagawang makasigaw dahil sa higpit ng kapit niya sa akin. Tinulak ko siya pero mas malaki siya sa akin at ang bigat ng katawan niya ay dumadagan sa katawan ko. Papatayin kita! Anong karapatan mo para sirain ang pamilya ko? Itiwan mo ako! Itiwan mo ako! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka! Ate! Ate, tulong! Kahit anong gawin mo, hindi ka maririnig ng kapatid mo. May isang paraan lang para makaligtas ka. Yun ay pagalingin niyo si Mom. Ralph, what are you doing? Bakit mo sinasakal ang babaeng yan? Dad, kalaban siya! Ano? Ano ba sinasabi mo? Anak mo siya sa labas. Siya yung anak ng katulong na nabuntis mo noon. What? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Dad. At nandito siya para gantihan tayo. Sila ang may kasalanan kung bakit nagkakaganyan si Mom. Sabi ng bitawan mo ako! Inipon ko ang natitira kong lakas at saka ko mabilis na tinuhod ang bandang pagkalalaki ni Ralph na naging dahilan kung bakit niya ako nabitawan. Namilipit siya sa sakit. Doon na ako kumuha ng pagkakataon na makalayo sa kanya. Nasa ganung sitwasyon kaming lahat nang sabay-sabay kaming napalingon sa pagsulpot ni Mayora. Sa mataas na bahagi ng hagdan nila, tinalon niya lang yun ng walang kahirap-hirap. Mukha na talaga siyang aswang. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Naglalaway ng malapot at mapula ang nanilisik ng mata. Mom? Anong nangyayari sa mom mo, Ralph? Hindi ko rin alam, Dad. Ang alam ko lang, kasalanan ng babaeng yan at ng kapatid niya ang nangyayari kay Mom. Ikaw, pagalingin mo ang asawa ko. Huli na ang lahat. Hindi na babalik pa sa dati ang asawa mo, Mayor Satanas. Sa tingin nyo, dito lang matatapos ang lahat? Ipapakulong ko kayo! Baka dapat ikaw ang makulong, demonyo! Bakit pa kasi kayo bumalik? Nananahimik na kami tapos magugulo kayo? Simple lang. Bukod sa gusto naming gumanti, wawakasan na rin namin ang maranyan yung buhay. Kailangan nyo ring ibalik dati si Mom! Hindi ba talaga kayo nakikinig sa akin? Hindi na siya babalik! Tuluyan na siya naging aswang! What? Aswang? Pinaglololoko nyo ba kami? Wala kaming panong sa ganitong kalokohan. Nagloloko kami? Tingnan nyo kung biro lang to! Mula sa bulsa ng suot na saya ni Ate Amelia, may nilabas siya ron na isang bote na maliit. Sigurado ko na yun ang bote na pinaglalagyan ng langis na mula sa karne ng tao. Dahan-dahan yung binuksan ni ate at sinaboy ang natitirang laman nun sa direksyon ni Mayor. Biglang nagwala ang Mayor. Tinalo na naman niya na parang isang unggoy ang pagitan nila ng Mayor at sa kanya to dinampahan. Napasigaw ang Mayor nang kagating siya ng asawa sa kanyang balikat. Malakas yun, kaya hindi malabong narinig yun ng mga bodyguard na nakabantay sa gilid ng bahay. Kaya nagmadali silang pumasok sa may sala. 4 na mga kalalakihan yon na mabilis na tumakbo para makalapit kay Mayor. Pinilit nilang tanggalin si Mayora mula sa pagkakapatong niya. Nang matanggal, ay agad na pinunteriya ni Ma'am Lorraine ang mga bodyguard. May ilan na pinagkakalmot niya ang katawan at mukha, habang ang ilan naman ay pilit niyang sinasakmal. Saglit lang at napuno na ng mga daing ang buong sala. Tara na, Dahlia. Umalis na tayo. Ate, bakit parang lumalala na ang sitwasyon ni Ma'am Lorraine? Anong ginawa mo? Sinalin ko na sa kanyang itim na perlas ko. Ano? Pero sabi mo hindi na tayo magsasalin. Huwag mo sabihin sa akin na iniba mo ang plano at inilihim to sa akin. Wala na tayong magagawa pa, Dahlia. Nagawa ko na. Nasalin ko na sa kanyang itim na perlas. Hindi ko na yung mababawi pa. Pero ate, tapos na ang usapan na to. Kailangan na nating tumakas. Tara na! Akala nyo talaga makakatakas kayo? Wala kayong matataguan sa baryo na to. Hawak ko ang lugar na to kaya kahit anong gawin ninyo, mahahanap at mahahanap ko kayo.
Mahanap mo nga kami, pero yun ay kung nasa normal na katinuan ka pa. Anong ibig mo sabihin? Dad! Susugod ulit sa'yo si Ma'am! Mag-ingat ka! Aray! Ralph! Tulungan mo ako dito! Tanggalin mo tong halimaw mong nanay sa akin! I can't! Ayoko lumapit kay Ma'am! Gisingin mo mga bodyguard! Aray! Titiwan mo ko, Lorraine! Halimaw ka! Layuan mo ako! Sugatan na silang lahat, Dad! Pwes tulungan mo ako rito! Wala kang kwenta! Aray! Kinakagatan yung leg ko! Aray! Tulungan mo ako, Ralph! Huwag mo akong pabayaan dito! Tara na, Dahlia! Umalis na tayo rito! Bilisan mo! Kahit na hinila na ako ni Ate Amelia paalis, hindi ko pa rin magawang hindi batuhan ang tingin ng nagkakagulong pamilya. Kita ko na nakasampa na ulit ang Mayora kay Mayor. Habang pinipilit na tinatanggal ni Ralph ang ina niya kahit na halatang takot siyang hawakan ito. May malalim na kagat na rin si Mayor sa kanyang balikat at sa bandang leeg. Nasa ganung sitwasyon sila nang tuluyan na kaming makaalis ni Ate. Sa loob ng isang linggong lumipas, wala pa rin kumalat na malaking balita kung ano nangyari kay Mayor at sa asawa niya. Sa tingin namin ay tinago ang pangyayari na yun sa publiko. Akala nga namin na Ate Amelia ay hanggang doon na lang din ang pagtatapos ng lahat. Pero kinaumagahan ng linggong yon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay namin. Si Ralph yun na hanggang ngayon galit pa rin sa amin. Sa wakas, nahanap ko na rin kayo. Buti na lang at bumalik pa yung isang katulong na inutusan ko para puntahan tong bahay nyo dati. Kaya nahanap ko na kayo ngayon. Akala nyo ba matatakasan yung ginawa nyo kina Mama at Dad? Hindi naman kami nagtatago o tumatakas, Ralph. Bakit? Akala mo ba nagtatago kami? Wala na kaming kinatatakutan. Talagang ang lakas ng loob nyo, no? Talagang malakas. Sino ka ba para katakutan namin? Alam nyo ba kung anong nangyari sa parents ko? Si Ma'am sinabi ng doktor na tumingin sa kanya na nababaliw na siya. Pero alam nating lahat na hindi siya nababaliw. Na nangyayari yun sa kanya dahil sa kagagawa ninyo. And si Dad, he's acting strange too. Lagi niyang iniinda yung sugat niya na hindi pa gumagaling hanggang ngayon. And the worst thing is, ang baho-baho pa nun. Sa ginawa ninyo, tinanggalan niyo na ako ng magulang. Umaangal ka na agad, Ralph? Nagrereklamo ka na agad sa sitwasyon na meron ka, samantalang iisang linggo mo pa lang na inaalagaan ng mga magulang mo? Ano pa kaya kami na simula nang mamulat kami sa mundong to, inaalagaan na namin ang baliw naming ina na binaliw ng tatay mong manyakis at ina mong matapobre? Ano? Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin? Halika, ipapakita ko sa'yo ang tinutukoy ko! Wala ako nagawa pa nang nilapitan ni Ate Amelia si Ralph kung saan marahas nang hinila ito sa damit at kinaladkad papunta sa silid ni nanay. Kahit pigilan ko si ate, alam kong hindi siya magpapapigil. Sa loob ng kwarto, pare-pareho naming nakita si nanay na nakakadena habang nakatulala. Hawak-hawak niya yung buto ng kamay ng tao na ginagawa niyang laruan. Nakita ko sa mukha ni Ralph ang takot at hindi pagkapaniwala sa nakikita. Yan lang naman ang ginawa ng magaling mong mga magulang sa nanay ko. Bago pa kami pinanganak sa mundong to, baliw na si nanay. At kagagawan yun ni Mayor at ng mama mo. Pero nananahimik na kami. Bakit kailangan nyo pa bumalik? Bakit hindi na lang tayo nagstay kung nasan tayo? Bakit kailangan nyo pang gumawa ng sarili nyong daan para mag-cruise sa mga landas natin? Dahil hindi ganun kadaling kalimutan lang ang lahat. Pwes ako nang makikiusap sa inyo. Please, parang awa nyo na. Ibalik nyo na sa dati si Ma'am. At kung may alam kayong paraan para gumaling din ang sugat ni Dad, please, tulungan nyo ako. I can't handle this alone. Wala na kami magagawa pa. Do you mean wala na? Kayong gumawa nun kay Ma'am, di ba? Ibig sabihin may alam kayong pangontra doon. Wala na. Aswang na talaga ang mama mo. At hindi na rin ako mabibigla na magiging aswang na rin si Mayor. Ha? Ano? Anong ibig mong sabihin, Ate Amelia? Gaano ba kahirap ang sinabi ko para hindi nyo maintindihan? Sa hindi palang paggaling ng mga sugat ng Mayor, ibig sabihin lang nun na may hawa na siya ng aswang. Nakagat siya ng aswang, hindi ba? Nahawa na siya. Ate! No! Hindi pwede mangyari yun! Pwes, nangyari na ang nangyari. Uulitin ko, hindi na namin mababalik pa sa normal ang nanay mo. At ang mangyayari ngayon sa Mayor ay hindi na namin kagagawan pa. Si Mayora ang naglagay kay Mayor sa alanganin, hindi kami. Ang mama mo ang nagbigay ng hawa sa papa mo.
Pero kayo ang punot dulo ng lahat! Hindi ko gusto ang pagduduro-duro mo ngayon sa akin, ha? Huwag mo akong babastusin sa sarili namin pamamahay, Ralph. Kung ako sa'yo, para hindi na lumalapat ang pag-uusap natin, simulan mo nang tanggapin ang bagong kapalaran ng mga magulang mo. Hindi na sila babalik pa sa dati! Umalis ka na! Hindi! Ibalik mo sa dati si Ma'am! Ibalik mo siya! Ibalik nyo! Hindi ako papayag! Umalis ka na! Huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil kapag napuno ako sa'yo, baka pati ikaw gawin ko na ring aswang. Sobrang dali lang gawin nun. Ha? Ano? Alam kong naririnig mo ang sinasabi ko. Gagawin kitang aswang kung hindi ka pa aalis sa pamamahay namin. At kapag bumalik ka pa rito, tsak na hindi mo na talaga magugustuhan. Hindi lang yun. Huwag mo na rin subukan pa na gumante o kalabanin ng pamilya ko. Dahil ipapalapa kita sa angkan ng mga bangkilan. Hindi lang kami ang bangkilan na aswang sa lugar na to. Huwag mo kaming susubukan. Kaya alis! Umalis ka na! Huwag ka nang babalik pa rito! Ralph, umalis ka na. Hindi nagbibiro si ate. Umalis ka na. Nakita ko sa mukha ni Ralph na ayaw niya pang sumuko na pilitin si ate. Pero nang sabihin ko na nagsasabi talaga ang kapatid ko ng totoo, wala na siya nagawa pa kung hindi yan sumuko na at naglakad na paalis. Nakaramdam ako ng awa kay Ralph. Siguro ay dahil hindi na maaalis ang katotohanan na iisang dugo lang din ang dumadaloy sa katawan namin dahil iisa lang ang mga ama namin. Normal lang din nakaawaan ko siya dahil kitang-kita ko ang laki ng binagsak ng timbang niya. Maitim din ang ilalim ng kanyang mga mata kung saan ay halatang wala siyang maayos na tulog. Dahlia, huwag mo na siyang kaawaan pa. Hindi naman, ate. Anong hindi? Kitang-kita ko sa mukha mo na kinakaawaan mo siya. Sige na, ate, oo na. Naawa nga ako sa kanya eh. Bago lang sa kanya itong mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Halatang hindi niya alam ang gagawin niya. Labas na tayo ron. Nagawa na natin ang plano natin sa mga magulang niya. At yun naman ang mahalaga, di ba? At saka, kahit kaawaan mo pa siya, wala nang mababago pa. Yun na ang kapalaran nila mag-asawa. Pareho na silang aswang. Kinagabihan, na lang ako sa bahay. Pagpasok ko, nabigla ako nang maabutan ko si Ate Amelia sa sala. Hindi ko akalain na nagising siya at mukhang kanina niya pa ako hinihintay. San ka galing? Wala, Ate Amelia. Nagpahangin lang ako. Huwag ka nga magsinungaling. Alam ko nagpunta ka sa mansyon. Sorry, ate. Sumilip lang naman ako eh. Wala akong ginawa kahit ano. Alam ko. Dahil alam kong alam mo na wala nang magbabago pa. Tama ka. Ano nang balita ron? Tama ka, Ate Amelia. Tuluyan na nga naging aswang rin si Mayor Jose. Pareho silang nasa anyong aswang nang sumilip ako sa bahay nila. Kabilugan kasi ng buwan ngayon, kaya para silang mga mababangis na hayop doon na nagwawala at pilit na kumakawala. Kumakawala? Nakakadena kasi sila, ate. Di may natutunan din pala ang Ralph na yon mula sa atin na makita niya si nanay kanina. Tama ang ginawa niya, dahil kung hindi niya yung ginawa, tuluyan ang masisira ang pangalan ng angka nila. Nakakaawa siya, ate. Hindi niya alam ang gagawin niya sa mga magulang niya. Tama lang yun. Nararanasan niya ngayon ang naranasan natin nung bata pa tayo. Siya, matulog na tayo ulit. Babalik na tayo sa pagtitinda ng gulay sa baryo bukas. Sige, ate. Kinabukasan, nagising ako na pinapakainan ni Ate Amelia ng almusal si nanay. Nagtitimpla lang ako ng kape noon nang marinig ko na masaya pang binabalita ni ate kay nanay ang nangyari kay Mayor at kay Mayora. Alam mo, Nay, nasa atin pa rin ang huling halakhak na ipaghiganti ka namin sa mga umapi sa'yo. Ate, baka magwala na naman si nanay. Siguradong hindi na siya magwawala dahil masaya naman ang binalita ko sa kanya ngayon. Nay, tapos na ang maliligayang araw ni Mayor at ng matapobre niyang asawa. Alam mo ba, Nay, mga aswang na sila ngayon. Miserable na rin ang buhay nila. At yung anak nila, nararanasan na rin ngayon ang mag-alaga ng may diferensya. Wala na kaming mahihiling ngayon, Nay. Mas mapayapa na po tayo ngayon. Tapos na rin ang paghahari-harian ni Mayor dito sa baryo. Tapos na sila, Nay. Hindi ba, Dahlia?
Tama si Ate Amelia, Nay. Kaya sana makalaya ka na rin sa masamang alaala ng nakaraan mo. Hindi ka na masasaktan